So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 23, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng pakikipag-isa kay Kristo. So, our concept is all about union with Christ. So, ang pakikipag-isa kay Kristo ay ating espiritual na ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at ng banal na espiritu. So, sa ugnayang ito, nagiging kabahagi tayo ng kanyang buhay, kamatayan, pagkabuhay muli, at kawalhatian. So, ibig sabihin, ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan ay dumadaloy sa atin dahil tayo ay nasa Kanya at Siya ay nasa atin. So, our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 6, verse 17, ASND version. Ngunit ang taong nakipag-isa sa Panginoon ay nagiging isa sa Espiritu sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is we die, we buried, and we raised with Christ. So, nang tayo ay manampalataya kay Kristo, ang ating lumang pagkatao ay namatay kasama niya, inilibing at muling nabuhay sa bagong buhay. Ibig sabihin, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Nabubuhay na tayo ngayon bilang bagong nilalang na namumuhay para kay Kristo. Second is we are recipients of all God's blessing. So, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, lahat ng pagpapala ng Diyos, kapatawaran, biyaya, pag-asa at buhay na walang hanggan ay atin din. So, hindi na natin kailangan maghanap ng kaligtasan sa ibang paraan dahil si Kristo ang ating kamatayan at sapat na dahilan ng ating kagalakan. And lastly is we are eternally loved and secure in Christ. So, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago dahil ito ay nakabatay sa relasyon natin kay Kristo. So, walang mahapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig dahil sa kanya tayo ay niligtas, tinanggap at mahal magpakailanman. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is praise God for your eternal peace and security. So, syempre, pasalamatan natin ng Diyos dahil sa kapanatagan at katiyakang mayroon tayo sa Kanya. So, hindi na tayo kailangan mabahala kung tayo ba'y sapat dahil sapat na si Kristo. Dahil ang pagpupuri sa Diyos araw-araw ay nagpapakita ng ating pasasalamat sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Second is prepare to be identified with Christ at all times. So, sa ating pag-aaral, trabaho o pakikitungo sa iba is ipakita natin na tayo ay Kristo, maging matatag tayo sa paggawa ng tama kahit mahirap. So, ang ating buhay ay dapat magpakita ng katapatan at kabanalan na tulad ni Jesus. And last is pray for more God's blessing and to become a faithful steward. So, syempre manalangin tayong hindi lang para sa mas maraming biyaya, kundi upang maging tapat na tagapamahala ng mga ito. Dahil ang pagpapala ay hindi lang para sa atin, kundi para mapagkuran ang iba. So, gamitin natin ang lahat ng binibigay ni Lord para sa kanyang kawalatian. So, ngayon tako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does the truth that we are united with Christ in His life, death, resurrection, and glory shape the way you see your identity today. So, yung katotohanan na tayo ay nakipag-isa kay Kristo ay napapabago sa ating pagkakakilanlan. So, hindi na tayo batay sa ating nakaraan, kahinaan o pagkakamali, kundi sa kung sino tayo kay Jesus na pinatawad, tinanggap at binigyan ng bagong buhay. So, dahil dito is mas nagiging confident tayo na mamuhay na may layunin at kabanalan. So, syempre sa araw-araw na buhay natin is piliin nating alalahanin na tayo ay kay Kristo at lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya. So, Lord God, maraming salamat po dahil sa inyo. Kami po ay bagong nilalang. Lord God, salamat sa iyong kamatayan at pagkabuhay na muli na nagbigay sa amin ng buhay at kaligtasan. Lord God, tulungan niyo po kami mamuhay araw-araw bilang taong nakipag-isa sa inyo. May pananampalataya, katapatan at pusong handang maglingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen.